Yun ang ginamit niya para takutin ang mga kriminal sa Davao. At yun din ang ginamit niya bilang presidente. Kaya lalo niyang pinalalakas yun sa pamamagitan ng pagkikwento na mamamatay tao siya ng mga kriminal. O yeah, pwedeng ganon. Or siniset niya lang yung trap sa kanila para magmukha silang tangier o dumb. And they will become dumber. Mas bobo ang labas nila kung mag-file sila ng kaso. Kasi yung admission na yon na sinasabi, it will not stand in court. It's a misnomer. Binigay mo na paliwanag patungkol doon sa, di ba, pumunta sa, humarap sa Quadcom Committee at maraming nag-arise na mga issues. Yung sabi nga, may ni-raise up ka na mga bago, yung iba ni-recycle na. Patungkol pa rin ito doon sa extrajudicial issue at sinasabi nga nila na ina-admit daw ni former President Rodrigo Duterte. The second part, Attorney Sal, sabi mo, fixated sila sa na para ma-incriminate ang former president. What's your take on this, Attorney Sal? Kaya problema sa kanila, wala namang bago sa mga sinabi ni Presidente Duterte. Mulat sa pool naman, he has been saying that since he was a candidate for president, as a mayor, hanggang maging presidente, pareho lang naman sinasabi niya. Wala naman siyang itinago eh. Ngayon, pinipilit nila na umamin siya. Umamin daw, unang-una, umamin daw siya sa reward. Eh, ang problema, hindi nila iniintindi yung paliwanag niya. Yung reward, wala. No such animal. Yun ang illegal kasi when you say reward, nagbibigay ka ng particular amount for a kill. Ibig sabihin, pag yung police may pinatay na suspected criminal sa drugs, bibigyan sila, halimbawa ng 100,000. Yun ang illegal. Pero sinasabi ni Presidente, ang naibibigay sa kanila ay operational fund. Kung ang budget mo 100,000 at may natirang 10,000 pesos, hindi niya na tinatanggap yun na sinusoli sa kanya. Sinasabi niya, for the boys na, sige, magberienda na lang kayo. Whatever you will want to do with the 10,000, kayo. Yung mga operatives na for a job well done, yun ang binibigay niya. Hindi reward yan in contemplation of an illegal act. Hindi yun. So hindi totoo na may reward. Talagang gusto talaga nilang i-incriminate si former President Rodrigo Duterte, di ba? Parang, kumbaga, iniiba-iba lang nila yung angulo, pero doon din ang papunta yung kanilang pino-point out nga, Attorney Sal. Pero samantala dyan, Attorney Sal, ano naman yung komento mo kay VP Sara Duterte sa kanyang pahayag tungkol sa kanyang ama, no? Na matapos yung nangyaring pagdinig sa Kamara patungkol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara, sinabi ni Vice Presidente na maganda ang naging performance ng dating Pangulo. Sabi nga niya, 12 out of 10 ang rate na ibibigay niya sa kanyang ama. Pero kung si VP Sara ang tatanungin patungkol sa pagdinig sa Kamara, ito ang kanyang sagot. Panoorin natin to. Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. So saksak sinagol na kung sa Bisaya pa ang nagapanghitabo. O diba, saksak sinagol, ibig sabihin naghalo-halo na yung ano ba talaga in aid of legislation? Is this an inquiry or investigation? Ano ba talaga, Attorney Sal? Ang gusto lang talaga nila, they were trying to exact an admission that will fall under extrajudicial confession. Sa kanila, nakakalimutan nila na number one, yung extrajudicial confession has certain legal requirements. Number one, it should be given outside of judicial proceeding. Number two, it should be reduced into writing. Kailangan nakasulat yun. And number three, with the assistance of counsel. And number four, pag yun ay, halimbawa, merong akusado na ako o inadmit at confess ng krimen niya, kailangan yung prosecutor, yung mga piskal, pagdating sa hukuman, they will have to introduce evidence outside of the confession. Meaning, hindi lang yung confession kailangan,
mag-introduce ka ng evidence na totoong may krimen naganap, saan naganap, anong mga kalakaran ang pangyayari bago naganap ang krimen. Kaya with respect doon sa sinasabing inamin niya yung pagpatay sa anim, di ba? May sinabi, may pinatay siyang anim. Natatanda mo yon? Kaya Oo. sabi ng mga, oo, inamin niya. O di extraordinary confession yan. O unang-una, alam mo, sabi ko sa article ko, yung pag-amin na yan, you can look at it in two ways. Either it's a bluster, an exaggeration, para to strengthen, palakasin yung myth or legend niya na killer siya. Bakit? Kasi yun ang ginamit niya para takutin ang mga kriminal sa Davao. At yun din ang ginamit niya bilang presidente. Kaya lalo niyang pinalalakas yun sa pamamagitan ng pagkikwento na mamamatay tao siya ng mga kriminal. O yeah, pwedeng ganon. Or siniset niya lang yung trap sa kanila para magmukha silang tangier o dumb. And they will become dumber. Mas bobo ang labas nila kung mag-file sila ng kaso. Kasi yung admission na yon na sinasabi, it will not stand in court. It's a misnomer. They will never stand in court simply because hindi yun talaga extrajudicial confession or admission kasi may legal requirements nga. Eh, ang problema, nakakalimutan ng mga yan. Hindi naman mga abogado. At yung isang abogado rin, nakakalimutan niya rin. Oo, kasi ano mo, Attorney Sal, yung mga law student nga, laging nanonood may mga maraming law student, Attorney Sal, na nanonood sa programa mo. And some of them were asking me kung sapat na ba ang isang pahayag when you done it publicly, when you are televised, or katulad ng former President Rodrigo Duterte sa isang hearing sa camera, ay kailangan na pwede nang gamitin as evidence against him. Pero ang titingnan pa rin ba ng Korte, Attorney Sal, hindi yung mga sinabi niya, kundi kung ano yung magiging ebidensya para tumayo yung mga accusation laban sa kanya? O kung i-konkreto natin na, yung gaya na sinabi niya, I killed 6 criminals. Tinanong siya, ano mga pangalan nun? Ba't ko naman tatanungin pa mga pangalan nun? So, magpapile ka ngayon. Dahil inamin mo, pinatay mo pala anin. So, magpapile ka ngayon sa piskalya. Ang unang tanong ng piskalya sa'yo, ng piskal, pumatay si Duterte ng 6? Sino itong mga pinatay niya? Hindi ko sinabi, Sus Maria Josep. Hindi sabi ng piskal, sira pala ulo niyo eh. Paano ko naman ito uusigin? Wala naman palang pangalan eh. Hindi ko alam kung sino ba itong mga tao ito. Kasi kailangan nga, maliban doon sa inako mo, kailangan ipakita mo ron, sino ba yung mga pinatay? Kailan ba pinatay yan? Saan ba nangyari yan? Baka wala pa akong jurisdiction niya kung totoo ba. Kailangan malaman natin ang mga kalakaran surrounding the murders. Otherwise, ano mangyayari? Useless.